Natawa sa mga sinasabi niya. Kakaiba talaga itong lalaking ito. Mas nauna pang maningil kaysa ibigay ang uutangin ko. Pero mukhang mauuwi sa totoong pagbibiro ko sa kanya. Kapag palagi siyang ganito ay hindi talaga malabo. Nabibigay ako sa charm niya. Mr. Wright, matulog ka na. Inaantok na ako. Sabi ko sa kanya. Ayaw mo ba akong katabi? Nakanguso na tanong niya sa akin. Ang gwapo niya tapos nagpapakyut pa. Ang sarap niyang pupugi ng halik. Hoy, Sunshine, tumigil ka nga sa karutan mo. Sabay ko sa sarili ko dahil kung ano-ano na naman ang sinasabi at naiisip ko. Baka mabaliw na ako nito dahil kinakausap ko na ang sarili ko. Pero grabe naman kasi talaga ang lalaking ito. Babe, tawag niya sa akin. Gusto kong tampalin ang bibig ko dahil bigla na lang patanong na ungol ang naging sagot ko sa kanya. Nang tumingin ako sa kanya ay ang lawak ng ngiti niya. Aabot yata hanggang tayangan niya. Lalo tuloy siyang naging gwapo sa paningin ko. Iba rin talaga ang lalaking ito. Gusto ko tuloy itanong sa mommy niya kung saan siya pinaglihi dahil ang gaganda at gwapo ng lahi nila. Minsan mapapasabi ka na lang na ang unfair ni Lordy dahil parang hindi tao itong mga ito. Hindi ko alam ang sunod na nangyari dahil alam ko lang ay nasa loob na kami ng silid niya at itinapon niya ako bigla sa malambot niyang kama. Hindi naman ako nasaktan pero nagulat lang ako kaya sinamaan ko siya ng tingin. Anong ginagawa mo? Tanong ko sa kanya. Kukunin na ang partial payment. Mabilis na sagot niya sa akin. Savior, matulog na tayo. What did you say? Parang hindi makapaniwala na tanong niya sa akin. Matulog na not that. Ano? Tanong ko sa kanya. The first one. Parang timang na sagot niya sa akin. Alin naman? Yung pangalan mo ba? Savior? Nagtataka na tanong ko din sa kanya. Damn it. Bigla niyang sabi sabay dagan sa akin. Seryoso ka ba talaga? Tanong ko sa kanya. Hindi ito ang oras para mag-joke ako. 2 weeks kitang na-miss. Mabilis na sagot niya sa akin at siniila ko ng isang mapusok na halik. Gusto ko din siyang halikan pero hindi ko ginawa. Hindi ako tumugon sa kanya kaya tumigil siya at tumingin sa akin. You didn't kiss me back? Tanong niya sa akin. Kapag hinalikan din kita baka bumigay ako sa'yo. Hindi kasi pwede. May sagot ko sa kanya. Why? Nakakunot ang noo na tanong niya sa akin. Kasi di ba liligawan mo pa ako? Tapos hindi ako pwede dito kasi sa Lucio nasa kabila. Kawawa naman ang baby ko. Ayoko rin naman magtaka sa akin mga kapatid ko. Sabi ko sa kanya. Umalis siya sa pagkakadagan sa akin at inalalayan ako na umupo. Tumingin ako sa kanya at ngumiti naman siya sa akin. Kaya itong puso ko'y parang matatanggal na sa dibdib ko na para bang anumang oras ay lalabas na lang siya ng kusa sa katawan ko. Kakaibang kiliti ang nararamdaman ko. Parang may mga paru-paro sa tiyan ko tuwing nakangiti siya sa akin. In love na nga yata talaga ako sa kanya. Hindi ko alam pero kapag palagi siyang ganito sa akin ay sigurado ako na bibigay agad ako sa kanya. Baka nga kapag tinanong niya ako na kami na, ay oo na agad ang sagot ko sa kanya. Pero dahil may kontrabida sa loob ng pagkatao ko ay hindi pwedeng maging marupok na lang. Need kong ma-experience na maligawan kahit na naligaw na ako noon. Let's go na. Alam ko na inaantok na ang babe ko. Nakangiti na sabi niya at binuhat na naman niya ako. Ibaba mo ako. Kaya ko naman maglakad. Sabi ko sa kanya. No, ayoko. Mabilis na sagot niya sa akin. Savior! Tom, stop that. Wala naman ako ginagawa sa'yo. Sabi ko sa kanya. Stop calling my name. Huh? Bakit? Naguguluhan na tanong ko sa kanya. Because I'm horny right now. Sagot niya sa akin na ikinatulala ko. Masyado na bang big deal sa kanya na tinatawag ko siya sa pangalan niya? Kakaiba talaga siya. Napaisip tuloy ako kung ganito rin ba siya sa ibang mga babae niya. Puisit, parang kukulo na ang dugo ko sa selos. Pero kailangan ko maging kalmado. Anong gusto mo itawag ko sa'yo? Sir? Chef? Mataray pa na tanong ko sa kanya pero hindi man lang niya ako hinayaan na magsalita pa at tapusin ang sasabihin ko. Don't you dare to call me kuya dahil aangkinin kita kahit nasan pa tayo. Parang nahihirapan na sabi niya sa akin. Ang arte mo naman. Sige na ibaba mo na ako dahil need ko nang matulog. May trabaho pa ako bukas at kailangan ko magsipag. Lalo na't ayaw mo kong pautangin. Nakanguso na sabi ko sa kanya. Ilan bang kailangan mo para matapos na tayo sa utang na iyan? Tanong niya sa akin. Joke lang. Kay Chef Ray na lang ako. Don't you dare.
May pagbabanta na naman na sabi niya sa akin. Relax, nagbibiro lang ako. Pagpapakalma ko sa kanya kasi ang seryoso na niya sobra. Nang nasa tapat na kami ng silid ay binabanan niya ako pero nakasimangot pa rin ang gwapo niyang muka. Huwag ka nang sumimangot dyan, nababawasan ang kagwapuhan mo. Nakangiting sabi ko sa kanya. Your joke is not funny. Seryoso na sabi niya sa akin. Sorry, hindi na mauulit. Sabi ko sa kanya at mabilis akong pumasok sa loob ng silid namin. Inilak ko ang pinto at lumapit ako sa tatlo na hanggang ngayon ay tulog na tulog pa rin. Sarap talaga ng tulog nila kaya hindi man lang nila alam ang nangyari sa paligid nila. Humiga na ako para makapagpahinga na rin ako. Paglapat pa lang ng likod ko sa kama ay bumigat na agad ang talukap ng mga mata ko. Kinabukasan inagising ako dahil may nararamdaman akong nakalapat sa labi ko. Naidilat ko ang mata ko ay bumungad sa akin ang gwapong mukha ni Lucio kaya napangiti ako. Pero agad ding nanlaki ang mga mata ko dahil hindi lang si Lucio ang nasa tabi ko. Good morning, babe. Nakangiti na bati niya sa akin. Good morning. Bati ko sa kanya at bumangon na ako kaagad. Pumasok na kaagad ako sa loob ng banyo para maligo pero parang gusto kong kutusan ang sarili ko dahil wala akong dalang damit at kahit towel ay wala dito sa banyo. Ngayon ko lang na-realize kung kailan basa na ang buo kong katawan. Binuksan ko ng konti ang banyo para sumili pero agad ko ring isinara kaagad dahil nahuli ko si Xavier na nakatingin sa akin. Napahawak ako sa dibdib ko dahil bigla na lang siyang kumakatok sa may pintuan. May kailangan ka ba, babe? Malambing na tanong niya sa akin. Wala. Kapag lumabas kayo, pakilak naman ang pinto. Salamat. Sagot ko sa kanya. Okay. Narinig ko na sagot niya sa akin. Mabilis kong idinikit sa pintuan ng tenga ko. Narinig ko ang pagsara ng pintuan kaya nakahinga na ako ng maluwag. Nagbanlaw na ako ng katawan ko. Pagkatapos ay mabilis akong lumabas sa may banyo. Napatili ako dahil hindi ko inaasahan na nandito pa siya sa loob ng kwarto at nakaupo sa may kama. Hindi ko tuloy alam kung anong uunahin kong takpan dahil lubot-tubad ako pero ang sara ulo'y nakatingin lang sa akin at may pakagat pa ng labi. Bakit ka ba nandito? Tanong ko sa kanya at mabilis akong tumakbo papunta sa lagay ng mga towel. Pero bago pa man ako makarating inaramdaman ko na ang mainit niyang katawan na nakayakap sa akin. Wala na siyang suot na pangitaas na damit at may nararamdaman ako matigas na bumubukol sa bandang pangupo ko. Mukhang magiging ganado ako bago ako pumasok sa trabaho ngayon. Pabulong na sabi niya sa tenga ko na ikinatayo ng mga balahibo ko sa buo kong katawan. Paktay talaga. Tulong. Tabang. Sigaw ko na tanging ako lang naman ang nakakarinig. Uminit ang buo kong katawan sa paghalik niya sa leeg ko. Naikuyong ko ang mga palad ko. Hindi ko alam ang gagawin ko para akong napako sa kinatatayuan ko. Xavier. Tawag ko sa kanya. Yes, babe. Ang mga bata, baka bigla na lang silang pumasok. Nakakahiya. Labas ka na lang muna. Pagbibigyan kita pero hindi dito, please. Mahinang sabi ko pero parang nais ko rin na bawiin kaagad dahil kung ano-ano na lang ang lumalabas sa bibig ko. Okay. Mahinang bulong niya sa tenga ko at kinagat niya ito ng bahagya. Inalis niya ang pagkakahawak niya sa bewang ko pero lumipat naman siya sa harapan ko at muling humawak sa bewang ko. Nang tumingin ako sa kanya, siniil niya ako ng isang mapusok na halik sa labi. Ang traidor kong katawan at labi ay bigla na lang tumugon. Naging mapusok ang halika namin dalawa at muntik na kaming mawala sa mga sarili namin. Sabay tayong papasok ngayon. And please, just wear a dress. Only dress. Huwag ka magsusuot ng uniform mo. Sabi niya sa akin. Bakit? Naguguluhan na tanong ko sa kanya. Sundin mo na lang ako, babe. Sabi niya sa akin na tinalikan ako bago siya lumabas sa silid namin. Nagmadali naman ako na ibalot ang katawan ko sa towel. Sobrang nakakahiya. Kahit na alam ko naman na nakita na niya ito. Pero nahihiya pa rin ako. Hindi ko na lang siya sinuway at nagsuot na lang ako ng dress. Paglabas ko'y kumakain na ang mga kapatid ko. Kaya niyo na ba dito yan? Tanong ko sa kapatid ko. Oo naman po ate. Ang sarap ang tumira dito. Nakangiti na sabi niya sa akin. Next week lilipat na tayo sa bagong upahan natin. Sabi ko sa kanya. Susulitin na lang po namin ang mga araw na nandito. Pwede naman kayong tumira dito habang buhay. Nakangiti na sabi ni Xavier na papasok dito sa kusina. Nakakahiya po Kuya Chef. Sorry po, sobrang lambot po kasi ng kama dito at hindi masakit sa likod. Ang sarap din po ng tulog ko. Sabi pa ng bunso kong kapatid. Tumingin ako kay Xavier na may malawak na ngiti sa labi.
Hindi ko alam ang tumatakbo sa isipan niya pero bakit parang kinakabahan ako. Ang sabi ng ate niyo ay dito na raw kayo. Biglang sabi niya sa mga kapatid ko kaya mabilis ko siyang pinandilatan. Talaga ate? Masaya na tanong sa akin niyan. Oo. Nautan na sagot ko sa kapatid ko. Thank you ate. Panabay pa nilang sabi sa akin. Ngumiti na lang ako sa kanila. Sa totoo lang hindi ko alam ang dapat kong gawin. Labag ito sa loob ko pero ngayon ko lang nakita na ganito kasaya ang mga kapatid ko. Nahihiya man ako ay lulunukin ko na lang para sa kanila. Alam ko na hindi ito permanente pero tama siya. Susulitin na lang namin. Lalo na sa Xavier naman ang kusang nag-alok sa amin na dumito na muna sa kondo niya. Tumingin ako kay Xavier at may malawak siyang ngiti sa labi niya. Napangiti na lang din ako sa kanya. Pagkatapos namin kumain ay nagpaalam na kami na aalis na. Habang naglalakad kami sa may hallway ay hawak niya ang kamay ko. Kanina kasi sa bewang ko siya nakahawak pero inalis ko dahil naiilang ako at baka may makakita sa amin dalawa. Pagpasok namin sa loob ng elevator ay isinandal niya ako at mabilis na siniil ng maalab na halik ang labi ko. Wala sa sariling tunugon ko ang halik niya. Kahit na nag-aalala ako na baka may biglang makakita sa amin. Laking pasasalamat ko dahil tumigil siya agad. May mga nakasabay kasi kami. Lalo na't ang gaganda at para mga model ang mga katawan nila. Napatingin ako kay Xavier pero parang tumalon bigla ang puso ko dahil sa akin siya nakatingin. Hi chef, narinig ko na sabi ng isang babae. Hindi man lang bumati pabalik sa Xavier. Binaliwala niya ang babae na para bang kami lang na dalawa ang nandito sa loob ng elevator. Pagbukas ng pinto ng elevator ay mabilis niya akong hinila palabas. Narinig ko ang bulungan ng mga kasabay namin, kaya yumuko na lang ako dahil nahihiya ako. Xavier, dahan-dahan lang. Nagmamadali ka ba? Masakit na ang paa ko. Sabi ko sa kanya. Kinakaladkad na niya ako. Sorry babe. Sabi niya sa akin at pinagbuksan ako ng pinto ng kotse. Pumasok naman ako pagkatapos ay mabilis naman siyang pumasok sa loob ng kotse niya. Hindi ko siya maintindihan. Para kasing nagmamadali siya. May problema ba? Tanong ko sa kanya. Wala babe. Sagot niya sa akin at kaagad niyang pinaandar ang kotse niya. Tumingin na lang ako sa labas ng bintana habang ang isa kong kamay ay hawak niya. Pero biglang kumunot ang noo ko dahil iba ang tinatahak namin daan. Kaya tumingin ako sa kanya pero seryoso lang ang ginagawa niyang pagpapatakbo. Nag-aalangan pa ako kung tatanungin ko ba siya o hindi. Pero sa huli ay mas pinili ko na lang na manahimik. Pero saglit lang pala dahil hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Anong ginagawa natin dito? Nagtataka na tanong ko sa kanya. Ipagpapatuloy natin ang nasimulan natin kanina. Mabilis na sagot niya sa akin. May pasok pa tayo at hindi magandang biro yan sa nasabi mo. Sad ko sa kanya. Hindi rin naman ako nagbibiro babe. Nakangisi na sagot niya sa akin. Magsasalita pa sana ako pero sinalyuhan niya na labi ko ng labi niya. Napakapit naman ako sa batok niya at hinayaan ko na lang siya sa nais niyang gawin. Damn it, your lips are so addicting. Bulong niya sa pagitan ng halika namin. Nakapikit lang ako at ninanamnam ang sarap ng bawat hagod ng labi niya sa labi ko. Pumasok na tayo sa loob, sabi niya sa akin. Kaninong bahay ito? Tanong ko sa kanya. Mine. Mabilis na sagot niya. Nauna siyang bumaba at nang binuhat niya ako papasok sa loob ng bahay. Wala ibang tao kundi kami lang. Pagpasok namin sa main door ay kaagad niya akong siniil ng isang mapusok na halik. Binyagan natin itong bahay bago tayo lumipat. Sabi niya habang patuloy akong hinahalikan. Napaungol ako dahil sobrang init na talaga ng nararamdaman ko. Hindi ko na binigyan pansin na sinabi niya. Xavier, baka may tao dito. Don't worry dahil tayo lang ang nandito. You can scream my name. Don't stop yourself dahil tayo lang ang nandito. Sabi niya sa akin. Sobrang bilis ng mga pangyayari at hindi ko na malayan na pareho na kaming hubot-ubad na dalawa. He claimed my lips again. Ramdam ko ang gigil niya sa bawat halik niya sa akin. At doon nga ay pinagsaluhan namin ng isang mainit na sandali. I love you. Bulong niya sa tenga ko. Hindi ako nagsalita dahil pagod ako at parang nais ko na lang na matulog. Be ready dahil nagsisimula pa lang tayo. Bulong niya ulit sa akin. May pasok pa tayo. Mahinang sabi ko sa kanya. Let's stay here all day. Sa'yo na lang ako papasok. Nakangisi na sabi niya kaya inampas ko na mahina ang balikat niya.
Tanghali na pero heto pa rin kaming dalawa. Nagsasalo sa isang mainit na tagpo. Parang walang kapaguran na lalaking ito. Parang uminom ng energy drink. Ang sabi niya kanina ay gagawin daw namin ito sa lahat ng parte ng bahay nila. Hindi ko alam kung kaya ko pa bang igalaw ang katawan ko kapag hindi pa siya tumigil. Tirik na tirik ang araw pero heto kami ngayon parang walang balak na tumigil. Buhat niya ako at paakyat kami ngayon sa hagdanan. Saan tayo pupunta? Tanong ko kay Xavier. Sa master's bedroom. Sagot niya sa akin at kaagad niya akong hinalikan na tinugon ko naman. Pinapantayan ko ang bawat galaw ng labi niya. I want to satisfy him. I want to give back the pleasure at gusto kong ibigay sa kanya ang best ko para naman mapasaya ko siya. I love you, Xavier. Madamdaming sabi ko sa kanya. Babe, why are you crying? Natataranta na tanong niya sa akin. Kasi, parang panaginip. Mahal mo ba talaga ako? Kaya mo bang mahalin ang anak ko? Umiiyak na tanong ko sa kanya. Inangat niya ang ulo ko at pinunasan niya ang mga luha ko sa mata. Babe, look at me. I love you at tanggap ko ang lahat sa'yo. Ikaw at si Lucy, mahal ko. Sabi niya sa akin kaya napaiyak naman ako. Mahalin mo pa rin ba ako kapag nalaman mong nakaraan ko? Tanong ko sa kanya pero hindi ko kayang isatinig. Nakatingin lang ako sa kanya at ramdam ko na totoo siya sa mga tinura niya sa akin. Xavier's POV. My new employer really caught my attention. And I hate this feeling dahil sa loob ng 2 taon ay nasanay na ako mag-isa. Pero simula noon dumating si Sunshine ay marami nagbago sa akin. Madalas ako nagagalit sa kanya kasi gusto kong kunin ang atensyon niya. Alam ko na nagtataka na sa akin ng mga staff ko pero wala akong pakaalam sa kanila. Tuwing nasa trabaho ako ay palagi akong ganadong pumasok. Gusto ko siyang nakikita. Gusto ko siyang nasa malapit sa akin. Hindi na buo ang araw ko kapag hindi ko siya nakikita o nasisilayan. Gustuhin ko bang layuan siya pero traidoran sarili kong katawan. Madalas ay pasimple ko siyang pinagmamasdan. Pasimple ko idinidikit ang sarili ko sa kanya. Sobrang amo ng mukha niya at gusto kong halikan ang labi niya. Gusto kong malaman kung ano ba ang lasa ng labi niya na para bang kay lambot. Natural ang kulay nito, kahit pa hindi siya naglalagay ng kahit na ano. Hindi ko kaya na malayo sa kanya, kaya sobrang saya ko noong may nangyari sa aming dalawa. Tom, it was the best night ever. Para akong baliw na bigla na lang umingiti mang isa. Ang bilis ding mag-react ng katawan ko sa kanya lalo na kapag bigla kami magkatabi. Nagsaselos ako sa simpleng pasaring ng mga katrabaho niya, lalo na't ramdam ko na may gusto sa kanya si Ray, isa sa mga staff ko na chef. I don't care kung single mom siya, kaya kong mahalin ang anak niya. Single moms are not my type pero sa kanya ako nababaliw. Tuwing niyayaya ako ng mga kaibigan ko ay wala akong ganang gumalaw ng ibang babae. Iniisip ko pa lang na halik ako sa iba'y para bang sobrang laking kasalanan na iyon kay Sunshine. Pakiramdam ko'y magkakasala ako sa kanya. Na nagtataksil ako sa kanya. Kaya madalas na nila akong asarin na in love daw ako. Tama sila, in love na nga ako. I'm crazy in love right now. Kailangan ko pa magpanggap na buyer niya para bilhin ang mga paninda niya. Ang lahat ng mga binibili ko sa kanya pinadadala ko sa ampunan para magamit nila. Pero ang sakit na hindi niya ako gusto. Na sinabi niya sa akin na pagkakamali lang ang lahat na nangyari sa amin dalawa. Hindi ko kayang tanggapin kaya ako lumayo ng 2 linggo para makapag-isip. Hanggang sa binigyan ako ng kakambal ko na magandang idea. Alana, please. Tulungan mo naman ako. I really need your help. Saad ko sa pinsan ko. Pwede naman na ibang babae na lang, kuya. Bakit ako pa? Reklamo niya sa akin. Ayoko sa ibang babae. Please help me. Ngayon lang ako humingi sa'yo ng pabor. Kapag ako hindi mo tinulungan, hindi rin kita ipapakilala kay Sean. Oo na, sige na. Mabilis siyang pumayag sa nais ko. Hindi ka naman pala mahirap kausap. Nakangisi na sabi ko sa kanya. Pasalamat ka talaga at crush kong kaibigan mo. Saad niya sa akin habang masama ang tingin na ipinupukol niya. Palitan mo ng crush mo dahil babaero yun. Masasaktan ka lang. Sabi ko sa kanya. Ititain ko siya. Humahagikik pa na sagot niya sa akin. Bahala ka, basta binalaan na kita. Sa ngayon ay galingan mo ang acting mo. Sabi ko sa kanya. Oo na po. Masyado kang walang tuwala sa akin. Napangiti na lang ako dahil kahit na madalas lang kami nag-uusap ng mga pinsan ko, ay close pa rin kami. Dito kasi sila sa Iloilo nakatira habang kami naman ay nasa Maynila na. Anong totoo ay 3 days lang naman ako dito sa Iloilo.
Bumalik din ako agad at lihim na pinapanood ang babaeng mahal ko. Sobrang bilis man pero masasabi ko na mahal ko na talaga siya. Pagbalik ko ay inaway ko pa sa Alana dahil bakit parang walang effect kay Sunshine ang ginagawa namin. Kahit pa sobrang sweet na namin dalawa ng pinsan ko ay wala pa rin. Hanggang sa gumawa na ako ng isang desisyon. Alam ko na magagalit siya sa akin pero bahala na. Gusto ko lang talaga siyang makasama. At nagtagumpay ako. Naisama ko siya sa kondo ko. I mean sila ng anak at mga kapatid niya. Walang problema sa akin kahit ilan pa ang makasama niya basta kasama ko siya. Pero sadyang sinasaktan niya talaga ang damdamin ko sa palagi niyang pagtanggi sa akin. Pakiramdam ko talaga hindi niya ako gusto at kailan may hindi niya ako magugustuhan. Masaya pa naman ako dahil nalikan niya ako pero binawi din dahil thank you kiss lang pala niya ito sa akin. Dahil sana saktan ako ay napilitan akong lumabas. Pumunta ako sa bar kung saan nandoon ang mga kaibigan ko hanggang sa niyaya ko silang pumunta sa unit ko. Pero, bigla na lang siyang lumabas sa silid nila kaya napunta sa kanyang atensyon ng mga kaibigan ko. Sulos na sulos at galit ako dahil akin lang siya. Ako lang ang dapat nakakakita sa kanya. Sinabi ko ang mga hindi ko dapat sinabi para lang hindi magka-interes sa kanya ang mga kaibigan kong babaero. Sobrang nagsiselos ako. Alam mo bro, kilala ka na namin at alam namin na siya ang dahilan ng pagbabago mo. Maging masaya ka na ulit bro. Tama na ang 2 taon na naging malungkot ka. I'm sure na kapag nakikita ka ni Mary na masaya ngayon, masaya na din siya. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa nakaraan. Seryoso pa na payo sa akin ng isa kong kaibigan. Salamat bro. Soon, ikaw naman ang papanain ni Cupido. Pabiro na sabi ko sa kanya. Ayoko pa bro. Gusto ko pa mag-enjoy. Mabilis na sagot sa akin ni Sean. Malay natin nasa tabi-tabi lang. Pabiro pa na sabi ko sa kanya habang nasa isipan ko ang makulit kong pinsan. Nagpaalam na sila sa akin. Nag-aalangan pa ako kung papasok ba ako sa silid nila pero gusto ko siyang makausap hanggang sa narinig ko ang hikbi niya mula sa banyo. Gusto kong kutusan ang sarili ko dahil alam ko na nasaktan ko siya. May kutob ako na narinig niya ang mga sinabi ko sa kaibigan ko. Hinintay ko siyang lumabas sa banyo at tama nga ako. Nasaktan ko nga siya. Bawat salita niya ramdam ko ang sakit. Hanggang sa bigla ko na lang inamin sa kanya ang nararamdaman ko. Akala niya yata'y hindi ako marunong manligaw. Alam ko na mahilig ako sa mabilisan pero heto ako ngayon at kailangan kong pigilan ang sarili ko. Tama siya. Mas okay na ligawan ko siya. Hindi ako dalawin ng antok dahil effective talaga ang plano namin ni Alana. Napaiyak ko man siya pero sisiguraduhin ko na pasasayahin ko siya sa mga susunod na mga araw. Maaga kong gumising para ipaghanda sila ng breakfast. Hinayaan ko ang kapatid niya at ako na muna ang nagbantay kay Baby Lucio. Baby, I'm your daddy now. Payag ka ba? Tanong ko sa baby niya. Ngumiti ito sa akin kaya masaya ako. Iniisip ko na sana ako na lang ang daddy niya. Na sana noon ko pa nakilala ang mommy niya. Lalo ko napangiti dahil bigla na lang akong hinalikan ni Lucio. Little body, gisingin mo na si mommy para makapag-breakfast na tayo. Sabi ko sa kanya, kahit na alam ko na hindi naman niya ako naiintindihan. Pero natawa ako dahil bigla na lang niyang binutunting ang mukha ng mommy niya. Tinutusok niya ang mata at pagkatapos ay hinahalikan niya sa Sunshine. Malambing siyang baby at syempre nilambing ko ang mommy niya pero bigla na lang itong bumangon at pumasok sa loob ng banyo. Ang buong akala niya ay lumabas ako pero binigay ko lang ang anak namin sa mga kapatid niya. Automatic akong tanigasan nang makita ko na hubad siya. Kaya pala inutusan niya akong ilok ang pinto dahil nakalimutan niya ang towel. Dahil pilyo ako, hindi kami pumasok sa trabaho at dinala ko siya sa bahay ko. Doon namin pinagsiluhan ng isang mainit na umaga hanggang sa inabot kami ng tanghali. Kung ako lang masusunod ay hindi ko siya titigilan. Nanggigigil ako sa lambot ng katawan niya. Sa buong buhay ko ay ngayon lang ako nasarapan sa pahikipagtalik. Kaiba ang hatid niya sa akin. Hinayaan ko lang siya matulog pero ito ako, hirap na hirap. Buhay na buhay kasi ang pagkalalaki ko. Bago kami umuwi ay humirit muna ako ng isa. Thank you for this day, babe. Malambing na sabi ko sa kanya. Yung bilan ko sa'yo, huwag mo kakalimutan bukas. Behave ka lang dapat sa work. Paalala niya sa akin. Opo, ma'am. Pabiro na sabi ko sa kanya. Sige na, matulog ka na. Good night na. Sabi niya sa akin. Tabi na lang tayo. I want a cuddle. Sabi ko sa kanya. Tigilan mo ako, masakit ang katawan ko. At need kong magpahinga. Hindi mo ako maluloko sa mga yakap lang na sinasabi mo kung nakasaludo naman yung nasa harapan mo. Sabi niya sa akin sabay turo sa sandata ko na tayong-tayo sa mga oras na ito. I love you, babe. Sige na, sleep ka na. Bukas na lang.
Nakangisi na sabi ko. Anong bukas? Hoy Xavier, may binabala ka na naman? Wala po, sige na matulog na tayo. Pasaway ka talaga. Sigaw niya sa akin dahil ninakawan ko siya ng halik sabay pisil sa isa niyang dibdib. Matutulog ako ngayon na may ngiti sa labi. Sunshine's POV. Ang sakit ng katawan ko pero bumangon pa rin ako dahil kailangan kong pumasok sa trabaho. Ay, mukhang nalanta ang pechay ko dahil nasobrahan sa dilig. Pasaway kasi ang lalaking iyon. Talagang hindi ako tinantanan. Nakuha pang mga labit kagabi. Ako naman itong marupok ay bumuka ka din agad. Paano ba naman kasi? Nagising ako na may pumapapak na sa akin. Kaya sa mahuli kami ng mga bata ay pumayag na ako na gawin namin sa loob ng banyo. Kaya heto ako ngayon, masakit ang balakang na parabang na-dislocate na ang mga buto ko. Alas 6 pa lang na umaga at tulog pa ang mga kapatid ko at ang anak ko. Naligo muna ako bago ako lumabas sa silid namin. Paika-ika pa nga ako maglakad pero tiniis ko. Napatingin ako sa pintuan niya. Siguro'y natutulog pa ito ngayon. Pumasok ako sa kusina para magluto ng agahan namin. Nagsaing muna ako bago ako nagluto ng mga ulam. Marami naman ang stocks dito sa rep ni Xavier, kaya marami din ang pagpipilian. Pero bibili din ako ng kapalit. Nakakahiya kasi kung siya ang gagastos ng lahat. Kahit na boyfriend ko na siya ay ayoko na umasa sa kanya. Mahirap na, kaya magsusumika pa rin ako para sa pamilya ko. Habang nakatingin ako sa mga lulutuin ko, hindi ko maiwasan na search ang mga brand na nasa harapan ko. Parang natatakot na kung iluto ang mga ito dahil ang mamahal pala ng mga presyo nito. Iba talaga kapag mayaman. Magugutom tayo kung tititigan mo lang yan, babe. Natatawa na sabi ni Xavier. Napalingon ako sa kanya. Kagigising lang niya at magulo pa ang buhok niya pero kahit na ganoon ay hindi nabawasan ang kagwapuhan niya. Good morning, babe. I love you. Malambing na sabi niya sa akin sabay halik sa labi ko. Good morning, babe. Sagot ko din sa kanya. Kinakabahan pa ako dahil hindi ako sanay na maglambing. Pero I'm still trying kasi alam ko na kailangan ko rin maging malambing sa boyfriend ko. Siya ang first boyfriend ko kaya nakakakaba talaga. Lalo na't hindi ko alam kung paano ba kumilos ang isang babae na may boyfriend na. Naks, may boyfriend na talaga ako. Nagkaanak na ako pero wala naman akong karanasan sa pakikipagrelasyon. Umupo ka na lang dito. Ako na bahala magluto. Sabi niya sa akin. Ako na po. Hayaan mo naman ako na magluto dito. Hindi ka ba napapagod? Lagi ka na lang nagluluto. Tanong ko sa kanya. Hindi ka mapapagod lalo na kapag mahal mo. Kapag mahal mo, ginagawa mo. Sagot niya sa akin kaya napangiti ako. Kaya pala wala kang kapaguran. Mahinang sabi ko. I hear that. Nakangisi na sabi niya sa akin. Tumawa na lang ako. Nagsimula na ako magluto. Medyo na-pressured pa ako dahil nakatingin siya sa akin na parabang nakaabang sa mga ginagawa ko. Naalala ko tuloy ang mga pagsigaw-sigaw niya sa akin tuwing pinapagalitan niya ako sa trabaho. Bakit ganyan ka makatingin? Tanong ko sa kanya. Wala po, babe. Sagot niya sa akin. Akala ko may problema ka eh. Baka kasi bulyuan mo na naman ako. Hinihintay mo lang yata na magkamali ako dito. Sabi ko sa kanya. May lihim ka yata nagalit sa akin, babe. Natatawa na tanong niya sa akin kaya sinamaan ko siya ng tingin. Ako? May lihim na galit sa'yo? Baka ikaw. Baka ikaw itong may lihim na galit sa akin. Wala na nga akong ginagawa na tama sa paningin mo. Lahat na lang galit ka. Tapos ako pa talagang tatanungin mo Nanlaki ang mata ko dahil inisang hakbang lang niya ako. Hinapit niya ang bewang ko sabay halik sa labi ko. Napapikit naman ako, bigla dahil sa pagiging agresibo niya. Naramdaman ko rin ang pagpisil niya sa bewang ko. Halos kupusin ako ng hangin sa pagiging mapusok niya. Para kasing ayaw niyang pakawalan ng labi ko. Hindi ako galit sa'yo. That's my way para pansinin mo ako. Ang hirap kasing kunin ang atensyon mo. Saan niya sa akin ay kinagulat ko. Biglang uminit ang pisngi ko. Kinikilig ako sa simpleng banat niya. Ang hirap naman ng ganito. You're blushing. Kinikilig yata ang girlfriend ko. Sabi niya sa akin. Ang buong akala ko talaga ibugnutin ka. Palagi ka na lang kasing galit sa akin. Kaya iniisip ko talaga na hindi ka malambing. Pero ngayon pinakilig mo ako. Sagot ko sa kanya. Alam ko na masyado akong honest sa sagot ko sa kanya pero ganoon talaga. Kailangan ko maging totoo sa kanya kasi kinikilig naman kasi talaga ako. Nagulat naman ako dahil binuhat niya ako kaya automatic na naglingki sa mga binti ko sa bewang niya. Sorry kung bugnutin ako palagi. I love you.
Malambing na sabi niya at siniil na naman niya ako ng isang mapusok na halik na kaagad ko naman tinugon. Sa ngayon ay nasasanay na ako sa kanya. Sobrang saya ng puso ko na para bang ayoko nang umalis sa pagkakayakap ko sa kanya. Ganito pala ang pakiramdam kapag may tao nagmamahal sa'yo. Naisip ko ngayon na hindi naman talaga pala ako malas, na may magmamahal rin pala sa katulad ko. We need to stop now. Baka magising na mga bata. Nakangiti na sabi niya sa akin. Oo, baka magising na sila. Sige na, maligo ka na. Tatapusin ko na lang ito. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Okay babe. Hinalikan niya ulit ako bago siya bumalik sa silid niya. Ako naman ay pinagpatuloy na ang pagluluto ko. Pagkatapos ko magluto ay saktong lumabas na ang dalawa kong kapatid. Tulog pa raw si Lucio kaya nauna na sila. Pumasok ako at tumabi ako sa anak ko.